Akala ko pamilya ko ang kakampi ko. Pero isang gabi, narinig ko ang lihim na sisira sa buong buhay ko di. Ako si Mara Villanueva, at sa mata ng mga tao, mukha kaming perpektong pamilya. Kapag may reunion, lagi kong naririnig. Ang swerte mo, Mara. Mabait ang mga magulang mo. Napapangiti lang ako. Pero walang nakakaalam na sa loob ng bahay namin, ang bawat ngiti ko ay may kasamang sakit. Ang tatay ko, si Ramon, ay isang taong gustong laging nasusunod. Ang nanay ko naman, si Elena, ay tahimik sa harap ng iba pero ibang tao kapag nasa bahay na. Bata pa lang ako, alam ko nang may mali. Mara, bakit 75 lang grade mo? Anak ni Liza, 78, sigaw ni Papa habang hawak ang report card ko. Pero pa, top 3 naman po ako di. Walang pero. Lagi kang may dahilan. Nakatayo ako sa harap niya habang nanginginig ang kamay ko. Sa likod ko, nandoon si Mama. Akala ko ipagtatanggol niya ako. Pero ang sinabi niya lang, makinig ka sa tatay mo. Para sa ikabubuti mo yan. At doon ko unang naramdaman na mag-isa ako. Lumipas ang mga taon. Naging matagumpay ako sa trabaho. Nakakuha ako ng magandang posisyon sa isang malaking kumpanya. Akala ko kapag naging successful ako, magiging proud na sila sa akin. Umuwi ako isang gabi dala ang malaking balita. Ma, pana-promote po ako. Ako na po ang magiging project manager. Akala ko yayakap sila. Akala ko sasabihin nilang proud sila. Pero napatingin lang si Papa sa akin. Project manager. Akala ko ba magbibigay ka ng pera dito? Napatigil ako. Panagbibigay naman po ako buwan-buwan. Hindi sapat. Napangiti ako ng mapait. Hindi ba pwedeng kahit isang beses maging proud kayo sa akin? Tahimik ang buong sala. Tapos biglang sumagot si Mama. Ang drama mo, Mara. Hindi lahat tungkol sa'yo. Parang may kutsilyong tumama sa dibdib ko. Isang gabi, narinig ko silang nag-uusap sa kusina. Hindi ko sana pakikinggan. Pero narinig ko ang pangalan ko. Mabuti na lang ginagamit natin si Mara, sabi ni Papa. Napatigil ang paghinga ko. Ramon, huwag ka naman ganyan, sagot ni Mama. Bakit? Kung hindi dahil sa atin, hindi siya magiging ganyan kasipag. Utang niya sa atin lahat. Nanlamig ang katawan ko. Hindi ako makagalaw. Pero may isa pa akong narinig. Kapag nalaman niya ang totoo, baka tuluyan siyang umalis, sabi ni Mama. Tumigil sila. Ang puso ko parang bumagsak. Anong totoo? Kinabukasan, hinarap ko sila. Hindi ako sumigaw. Hindi ako umiyak. Pero nanginginig ang boses ko. Anong tinatago niyo sa akin? Nagkatinginan sila. Mara, wala yan, sabi ni Mama. Sinungaling. Unang beses sa buhay ko na nasabi ko iyon. Napaatras si Papa. Anong sinabi mo? Sinabi niyo ba talaga na ginagamit niyo lang ako? Biglang nagbago ang mukha ni Papa. Mara, tandaan mo kung sino ang nagpalaki sa'yo. Napatawa ako ng mahina. Yan po lagi ang sinasabi niyo. Pinalaki niyo ako para mahalin niyo ako o pinalaki niyo ako para maging sagot sa lahat ng problema niyo. Tumahimik ang bahay. Doon lumabas ang sikreto. Umamin si Mama. Mara, may utang ang pamilya natin. Matagal na. Gaano kalaki? Hindi siya sumagot. Si Papa ang nagsalita. Halos malugi tayo noon. Ginamit namin ang ipon mo noong bata ka. Napakunot noo ako. Ipon ko? Parang tumigil ang mundo. Nakalimutan niyo bang pera ko iyon? Galing sa mga scholarship ko. Tahimik. At doon ko naintindihan. Hindi lang pala nila kinuha ang pera ko. Kinuha nila ang tiwala ko. Lumabas ako ng bahay ng gabing iyon. Umuulan. Pero hindi ako bumalik. Sa unang pagkakataon, pinili ko ang sarili ko. Makalipas ang ilang buwan, nagkita kami ni Mama. Namayat siya. Maramis na kita. Tumingin ako sa kanya. Ma, mahal ko kayo. Pero hindi ibig sabihin noon papayag akong saktan niyo ako. Napaluha siya. Hindi namin alam kung paano maging magulang. Sumagot ako.
At hindi ko rin alam kung paano maging anak na hindi laging kailangang patunayan ang halaga niya. Hindi naging madali ang lahat. May mga araw na hinahanap ko sila. May mga gabing iniisip ko kung tama ba ang ginawa ko. Pero natutunan ko ang isang bagay. Ang pamilya ay hindi lang tungkol sa dugo. Ito ay tungkol sa respeto, pagmamahal, at kung paano ka pinapahalagahan kapag walang nakakakita. Hindi lahat ng bahay ay tahanan. At hindi lahat ng magulang ay perpekto. Pero bawat tao ay may karapatang piliin ang buhay kung saan siya makakahinga. Minsan, ang pinakamahirap na laban ay hindi ang pagtakas sa ibang tao, kundi ang pagtanggap na kailangan mong iligtas ang sarili mo.